Hi guys! Welcome back sa Ginhawa Pinoy. Ang channel kung saan pag-uusapan natin ang real talk tungkol sa pera, mindset, at diskarte sa buhay. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Para updated ka sa mga videos na makakatulong sa iyo para umasenso hindi lang sa bulsa, kundi sa pag-iisip din. Ngayon, pag-uusapan natin ang The Psychology of Money. Ang mga psikolohikal na dahilan kung bakit marami ang hirap yumaman. At kung paano mo mababago ang mindset mo para maging financially free. Ready ka na? Tara, simulan natin. Part 1. Bakit mahirap yumaman? Alam mo bang ang problema sa pera ay hindi laging dahil sa income, kundi sa attitude? Maraming tao ang kumikita ng malaki, pero laging broke. At marami ding kumikita lang ng tama, pero may ipon at investment. Ang tanong, bakit ganon? Dahil ang pera ay behavior, hindi lang math. Ang pera ay emosyonal, at kung hindi mo naiintindihan ang psychology nito, uulit ka lang ng parehong cycle, sweldo, gastos, guilt, ipon, ubos ulit. Ang tunay na dahilan kung bakit mahirap yumaman ay dahil marami sa atin ang hindi marunong mag-handle ng sarili bago ang pera. Part 2. Money is emotional, not logical. Kapag na-stress tayo, nagsa-shopping tayo. Kapag masaya tayo, nagse-celebrate tayo at madalas may gastos din yun. We think money is just about numbers, pero hindi. Money reflects your emotions, habits, and priorities. If you grew up hearing, mahirap lang tayo, baka unconsciously iniisip mo pa rin na hindi ka deserving yumaman. Pero ito ang katotohanan. Ang pera ay tool, hindi identity. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging responsable. Kailangan mo lang ng awareness at disiplina. Part 3. The Lessons from The Psychology of Money. May librong tinatawag na The Psychology of Money ni Morgan Housel. At ito ang ilang lessons na makakatulong sa atin. 1. Getting wealthy and staying wealthy are two different skills. Marami ang marunong kumita, pero hindi marunong magtago ng yaman. Ang goal mo hindi lang kumita, kundi manatiling may laman ang wallet mo. 2. No one is crazy about money. Everyone just has a different story. Lahat tayo may kanya-kanyang background. Kung lumaki kang kapos, normal lang matakot mawalan. Pero dapat mo ring matutunang magtiwala sa sarili at sa proseso ng growth. 3. Wealth is what you don't see. Hindi laging flashy ang mayaman. Yung tahimik lang, pero may investments, sila yung tunay na financially free. Part 4. Scarcity vs. Abundance Mindset. Dalawang klase ng tao pagdating sa pera. Scarcity mindset. Laging takot. Iniisip na, baka maubos, kaya hindi gumagalaw. Abundance mindset. Naniniwala na laging may paraan. Kahit maliit ang simula, alam niyang lalaki to basta consistent. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong palitan ang, hindi ko kaya, ng, paano ko kaya. Kasi kung mindset mo ay limitadong pangarap, limitado rin ang resulta. Ang pera ay dumadaloy kung marunong kang magtiwala sa kakayahan mo. Part 5. Reprogram your money beliefs. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, unahin mo sa money mindset mo. Here's how. Step 1. Be aware of your beliefs. Ano ang mga sinasabi mo tungkol sa pera? Ang pera mahirap kitain. Palitan mo ng, ang pera, kayang kitain. Step 2. Learn how money works. Magbasa ng financial books, manood ng Ginhawa Pinoy, at matutong mag-invest. Step 3. Take small, consistent actions. Kahit 100 pesos a week, basta regular, nagiging habit yan. And habits build wealth, not luck. Remember, hindi mo kailangang maging genius para yumaman, kailangan mo lang maging disiplinado. Part 6. Applying psychology to daily life. Sa bawat desisyon mo, tanungin mo sarili mo, ginagawa ko ba to dahil kailangan, o dahil emosyonal lang ako ngayon? Ang tunay na growth ay hindi sa dami ng kita, kundi sa lalim ng pag-unawa mo sa sarili. Money mastery is self-mastery. Pag marunong kang kontrolin ang sarili mo, automatic susunod ang finances mo. So ngayon alam mo na, the psychology of money is about how you think, not just how you earn. Change your mindset, and your life will follow. Kung may natutunan ka sa video na to, give it a thumbs up,
subscribe, at comment below. Ready na akong baguhin ang money mindset ko. Follow Ginhawa Pinoy para sa mga money real talk, motivation, at practical tips para sa tunay na asenso. This is Ginhawa Pinoy, reminding you, when your mind grows, your money follows.